And for the latest over at the Senate, we have our mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano bago dyan? Good morning. Sa ngayon kasi simula lang ng hearing ng Senate Committee on Social Justice patungkol sa pag-institutionalize ng AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situations. At so far may mga representatives from the DOH, from the DBM, from DSWD na magbibigay pagpapaliwanag ulit or insight especially sa mga civil society organizations kung ano ba yung pwede pang gawin para mapabuti kung sakaling may institutionalize na talaga itong AICS ng walang political intervention. Okay, Merimon, tanong ko lang din yung pinag-usapan dyan or pinag-iisipan nila regarding the absence of Senator Bato de la Rosa. I think parang chine-check nila kung po pwede bang suspindihin yung sweldo niya but not yung mga tauhan niya because they're still doing their job there. Ang nasabi dyan ni Senator Ping Lacson, para tinitingnan nila yung possible na resolution sa problemang ito is kung magkakaroon ng filing against this kasi nagbibilang din ngayon ng buwan Parang ang tansya, pagka mga 6 months ba, questionable na ba talaga itong extensive absence ni Senator Bato de la Rosa dito. Pero sabi dito ni Senator Ping, pag-aaralan daw nila, titingnan nila kasi technically wala pa rin talagang legalities na nalalabag itong senador, lalo pa yung kanyang opisina at yung mga staff niya nananatiling operational. Pero bukod dyan, yung ang isang tinatanong din dito ng ilang mga senador, for example, si Senate President Tito Soto, is yung nakakapagpirma itong si Senator Bato de la Rosa, especially sa mga ilang panukalang batas. Yes, Meron kasing ilang bills na binasa sa session nung Monday na pirmado ni Senator Bato. Kaya yan din yung isa sa gustong bigyan linaw ni SP Soto, even yung minority report, pero ang tawag na dito ni SP Soto, minority opinion ang tawag, may pirma din dito ang senador. So medyo tinitingnan nila ngayon yung technicalities patungkol sa case ni Senator Bato. Pwede, may pirma pala, hindi pwedeng malaman kung nasaan siya. Meron mo kasi isang tinitignan nila na pwedeng daw mag-resolve itong issue kay Senator Bato is also yung Ethics Committee, which ang problema, hindi pa constituted. Yun. I remember we spoke to Senator JV, sabi niya kasi one of the roadblocks is kulang pa daw ng isang pangalan na nagagaling sa minority. So far, isa lang daw ang sinubmit. May balita ka ba dito? Oo, nitong plenary session sa pagbabalik na kompleto na yung kabuuan nitong composition ng Senate Ethics Committee. So still, Senator J.V. Ejercito ang nanunungkulan as chairperson, vice chairperson, Senator Kiko Pangilinan. Medyo nagkaroon lang ng changes sa members from the minority. Kasi imbes na sila Senator Joel Villanueva at Senator Bato de la Rosa, medyo may conflict of interest daw dito dahil doon sa mga mga kasong kinakaharap ng dalawa. So ipinalit sa kanila si Senator Amy Marcos at saka si Senator Marcoleta. While for the majority, Senator Risa Ontiveros, Senator Erwin Tulfo, sila ngayon yung bumubuo ng Ethics Committee. Ang sabi dito ni Senator JV, once na ito na convened na ang pinaka-komite, for sure naman daw, iisa-isahin na nila yung mga nakabinbin na ethics complaints. So officially constituted na yung Ethics Committee, Merimon? Technically buo na, pero ang hinihintay natin ngayon is yung magiging schedule na nila para i-process na yung mga ethics complaint. Kasi nung pagsisimula pa lang din ng 20th Congress, meron na mga i-file dito. Meron din against Senator JV na kesyo hindi na inaksyonan agad yung complaint naman laban sa isang senador. So marami-rami yung parang lagpas 5 daliri yung bilang ng mga ethics complaints, sabi ni Senator JV. Pero yun nga, since ngayon, eto na buo na yung ethics committee, mag-convene na talaga sila, poproseso na nila isa-isa. Meron ka bang balita, Merimon, na if ever will Senator JV inhibit himself pagdating sa ethics complaint against him or will he be part of it? Wala pang sinasabi ang senador tungkol dyan. Kasi last time na natanong din yung senador tungkol dyan, ang pinaka-sinasabi niya muna, hindi pa rumulorolyo itong mga ethics complaints sa komite kasi nga hindi pa kompleto, may kulang pa from the minority, hindi pa sila nagko-convene. Pero since bumalik na yung session, na kompleto na yung committee, yung mga miyembro nito, lahat naman daw yon ipoproseso nila. And since hindi lang din naman siya yung nakaupo dito, may ilang mga miyembro pa, kaya yung mga ethics complaint iikot dito sa mga senador talaga. Paano yung magiging dynamics sa ethics committee pagdating sa mga reklamo? Sabi mo nga medyo marami-rami na. And even Senator
JV Ejercito told us nga daw na medyo may bilang na yung mga ethics complaint. Kasi if the reports are right, sabi nila by March, di ba, mag-ikaka 6-month na yon ni Senator Bato de la Rosa na wala, na hindi pumapasok sa Senado. I think si former Senator Antonio Trillanes will file an ethics complaint against him. Ang nasabi ni Senator JB kasi wala pa siyang ibang experience talaga pagdating sa pag-handle ng Ethics Committee. Kaya ngayon, kumbaga magkakaroon din siya ng pagkakapa bilang chairperson ng Ethics Committee ng Senado. Yan din yung isang sinabi rin ni Senator Ping na baka kasi merong i-file na si former Senator Trillanes, especially tungkol dito sa case naman ni Senator Bato, extensive absence niya. So marami-rami pa raw na kailangan talagang pag-usapan, especially yung technicalities. On the case of Senator Bato, kung meron ba talagang malalabag or kung merong resolution na malalabas ang ethics para magkaroon na ng consequences talaga na since naging extensive na and may mga question din yung ilang mga senador doon sa pagpapatuloy ng opisina ni Senator Bato, malamang yung mga yun ipoproseso na rin ng Ethics Committee. Pero yun nga, sabi ni Senator JV, ngayon, kakakonvene pa lang, kumpleto na sila, pero wala pa siyang ibang prior experience talaga or knowledge tungkol dito. So, makalalaman natin as the weeks pass by kung paano nila i-handle itong mga complaint. And of course, para lang malinaw tayo ulit, kailan yung magiging, yung resumption ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa investigation nila sa flood control projects? Angela, ang nasabi dyan ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson, wala pa raw siyang sa schedule dito, pero sure daw na merong schedule na susunod ang Blue Ribbon Committee kasi tumatayo yung mga show cause order na in-issue nila last time, and itong sila former Congressman na Saldico, sina Orly Gutesa, mga hindi raw sumagot. So kailangan daw ng kailangan daw bumalik yung hearing para ma-issue naman yung mga rights to cite them for contempt. Ang tansya rin dito ni Senator Ping, parang 2 or 3 at most na lang daw yung magiging pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa mga anomalyang flood control projects. At ang sabi rin dito ni Senator Ping, malapit na rin daw matapos yung partial committee report. And then, so pag lumabas na yan, doon natin makikita yung possibility kung maa-attach na rin itong tinatawag munang minority opinion, pero from the minority, tawag nila doon minority report. Alright, sige, maraming salamat muli sa inyong oras. That is our mobile journalist, Merman Reyes, reporting live from the Senate.